Alright, update tayo mga kaibigan. Ito'y galing po sa ating Pinas News Insider. Just in, sobrang napahiya ang Kamara. Sabi ng ganun dito sa matinding sagot ni Senator Jinggoy, pinakita ang mga resibo. Galing yan sa ating Pinas News Insider. Nasa description, isubscribe yan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Para update po tayo mga kapatid, papindot lang ng like habang nag-i-intro. Oh my God, we're back again. Come on, now let's get down to business. Okay, i-play na natin. Ano ba ang meron dito? Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang matapos nagsinungaling sa ikinasang Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Rodante Marcoleta at makontem sa Senado at tila bumaliktad sa ikinasang pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso at isiniwalat ni Bryce Hernandez na sangkot di umano ang dating Senate Tempore ng Senado na si Senator Jinggoy Estrada. Alam mo dun sa Kamara, siguro makangamali ako dahil kutob-kutob ko lang naman to no? Sariling opinion lang. Parang napaplastikan ako dun sa investigasyon nila dun dahil kumpiyansa ng magsalita Alam niya nang parang pinoprotektahan na siya. Parang iba-iba. Iba yung mata nung nagsisinungaling ka, iba yung mata ng kumpiyansa ka na, no? Yun lang sa akin. Iba dun Kaya sabi ko wala ito. Mukhang meron na naman silang hinahain na script na naman. Yun. Base lang yan sa opinion ko, no? Baka mga mali ako. Kul sa manumalyang flood control project na ayon pa sa kanya ay maglabas umano ng 355 million si Senator Jinggoy Estrada para sa flood 355. mitigations program. Kaya dating Senate Tempore Senator Jinggoy Estrada matapang na nagsalita na sa publiko at tahasang inisang sinagot ang umano'y kasinungalingan ni Bryce Hernandez sa isinagawa nitong press conference ngayong araw. Alam mo naman dyan sa Kongreso, lagi silang inaakusahan na yung mga pumupunta doon, puro may script na lahat. No? Alam na nila kung sino yung mga ituturo nila. Iba kasi sa Senado si Sir Marcoleta Talagang nakikita mo talagang tunay na tunay. September 9, 2025. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, Estrada kay Bryce Hernandez. Let us take a lie detector test. Hinamon ni Senator Jinggoy Estrada na pareho silang sumailalim di dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa lie detector test matapos nitong idinawit ang senador na sangkot sa umano'y korupsyon sa flood control project. Doon pa lang finish na. Tara, lie detector tayo para magkaalaman kung sinong nagsisinungaling. Nice one. Ngayon, pag ang tao kasi nangahamon na, tara, lie detector test tayo. Parang halimbawa ganito, tara, tayong dalawa kung sinong mas bangag sa atin. Or kung sinong bangag sa atin. Magpa-hair follicle test tayo, dalawa tayo. Kung sinong positive, di ba? Kumbaga, pagdating po sa illegal powder. Ngayon naman dito, kung sino nagsisinungaling sa atin, sige tara, lie detector test tayo. Pag hindi yun pumayag, alam na. Diba? Ganun lang yun Ang hamon ni Estrada ay matapos isiniwalat ni Hernandez sa pagdinig sa Kamara na nagbaba ang senador ng 355 million ngayong 2025 sa ilang proyekto sa lalawigan ng Bulacan. Sabi na itong mga kumakalaban sa Duterte, yung may pahiring-hiring sila. Sa akin lang, opinion lang naman yan Kasi nga, kung hindi pa si Marcoleta gagalaw para mag-imbestiga, hindi rin naman gagalaw yung mga yan Ba't nung nakaraang taon, nag-imbestiga ba sila? Ngayong Blue Ribbon na itong si Marcoleta, nagpanik na sila. Kaya gumawa na rin sila ng sariling investigasyon na magpapagulo. Ganun lang naman yun Itinanggi ni Estrada na tumanggap siya ng kickback mula sa mga flood control project. Iginiit pa nito na madaling magsalita at handa siyang patunayan na pawang kasinungalingan lamang ang mga ibinabatong akusasyon laban sa kanya. Kaya nga kung yung lie detector test talaga ang magpapatunay, sige,
Lie detector test, ayan na pala eh. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kahapon, tinanong ni Estrada ang kontratistang si Curly Discaya kung sa dami ng mga kongresistang nadawit sa isyu ng mga ghost project ay Oh. may nabanggit bang senador. Tumugo naman si Discaya at ani ay walang sangkot na Oo. senador. Una, hindi ko palalagpasin na hindi Yari. sagutin ng mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin. ni Yari Bryce sila Hernandez. Hindi ako papayag na Correct. makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. And I am confident that I have not committed any illegal act. Oh. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with OMG! Lie detector test. Pag ayaw mo, sinungaling ka. Hindi ito gumain, ha? Diba? O, ayan na, sinasabihan ka na. Lie detector test. Ngayon, ano sasabihin yan? Hindi kasi pwede, bla 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 bla, ganito, kaya ayaw ko. Oh, ganun lang naman lalabas yan eh. Tapos, sisi pa rin nila kay Jinggoy, gagawa sila ng mga ebidensya. Yan ang hula ko lamang, ha? Mukhang ganyan ho ang mangyayari. Pero kung gusto mo talaga ng katotohanan, mga kapatid, na kay Jinggoy na nagsasabi, lie detector test. Sige, kung dito natin masusubukan. No? Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Yan. Yun lang. Solid. Putik niyan. Ang solid nun. Diba? O tara. Kasi sa kabila, lagi nilang sinasabi, walang katotohanan, hindi yan totoo, ba't sinangkot kami? Wala akong narinig nagsabi, sige, mag-lie detector test tayo. May narinig ba kayo? Nagsasabi sila ng lie detector test? Wala! Dito, si Jinggoy na mismo nagsabi, lie detector test. Pag napatunayan na nagsisinungaling si Jinggoy, edi laglag din si Jinggoy. Ganun lang yun eh, pero nangahamon, no? Oh, para magkaalaman, pag ayaw nung kabila, wala na. Sir Jinggoy, dapat lahat din sabihin mo sa kanila yung mga nabanggit na walang kinalaman, mag-lie detector test tayo na magkaalaman. Diba? O, ganun lang yun. Lahat ng nabanggit, sige, lie detector test. Pag ayaw nyo, boom. Diba? O. Maganda to, maganda. I really do not know what his evil intentions are. Siguro he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt. O, tapos doon na siya ba't pala nakawala yun? Kinontempt na yun na, ba't nakawala? Ay, wala talaga. Oo, kasi nagpalit na, ano? Yun nga, yun din ang iniisip ko, mga kapatid, no? Pagkatapos aminin o pagkatapos pangalanan lahat po ng mga tiwali, karamihan doon sa kongreso, mga congressman, representative, etc., mga former, bakit ganun? Ba't biglang nagpalit? Samantalang kakapalit pa lamang. Di ba? Nagbotohan pa noon, naging majority nga sila, Marcoleta, etc. Bakit ganun? Bakit ang bilis magpalit? Bakit biglang nagkaroon ng transition? Paano nangyari yun? Kahit ako naguguluhan eh. Sino ang may pakana at bakit biglang nagpalit? Samantalang kakapalit lang. Di ba? Kakapalit lang eh. Anong nangyari? Di ba si Cheese pa rin? Nagkaroon ng botohan? O, si Cheese ulit, pak! O. Tapos, anong nangyari? Ba't ganun? Bakit bigla na naman nagbago? Ano, nagkataon lang ho ba ito? Na dahil binanggit yung mga congressman dun sa kabila, tas biglang palit? Tapos tinanggal si Marcoleta? Bakit? Anong dahilan? Hindi na kasi siya majority. Minority na lang siya. OMG! Ang ganda-ganda ng performance po ni Marcoleta. Eto na yung pampasabog sana. Pero anong ginawa? Pinalitan ng dahil lang minority na siya. Nakakahiya ang gobyernong ito ngayon. At pinakulong Diba? sa Senado. Sir, it is not true na Kadiri. Ako ang ganda-ganda ng investigasyon nandudun na. Sa mga taga-kabilang nagtatanggol po. Kaya naman kayo. Bulsa nyo lang magkakalaman dahil binabayaran. Ito yung opinion ko lang, sarili ko ha.
Parang ano ko lang to sumasagi lang sa isip ko. Tanggol kayo ng tanggol sa kabila. O sige, panalo kayo. O sige, ayan na, panalo na kayo. O napagtakpan nyo na kung sino yung may mga kasalanan. Paano naman ho yung mga kababayan natin? Kayo tumatanggap kayo ng limpak-limpak na sweldo na para lang ipagtanggol yung mga yan. Paano naman yung mga kababayan natin? Nababaha, nakakawawa, walang magawa. Kahit magingay sila, walang nangyayari. Ganun-ganun na lang sa yun. Pinagtatanggol mo yung mali. Kawawa yung mga kababayan natin. Tapos ikaw, may mga nabibrainwash ka pang mga tao dahil sa vlog mo. No? Ano yun? Putik, nakikita mo nang may mali. Easy. Ano lang ako? Naguguluhan lang ako sa kanila. Ako kasi, puso ang pinapairal ko papuntang isip. Hanggat dun ako sa tama, dun tayo. No, ayoko nang pag may nakita ko si Jinggoy na mali, ay puki ng gina, Jinggoy, mali ka rin pala ganon. Ay, BP Sara, mali ka rin pala Tulad ng ginawa niya. O, si BP Sara, may mali naman talaga, para sa akin lang to wag magagalit dahil pare-parehas naman po tayong sumusuporta sa Duterte. Nangyari na nga doon na pinaratangan siya na pinromote niya na si PBBM, sabihin na natin, oo, yun na. Nabudol na yung sambayan ng Pilipino. Tas ito, naulit na naman. Kumuha ka na naman doon na para i-promote mo. Hindi natin pinangungunahan si BP Sara, pero kumuha ka, pinromote mo, tapos ngayon bumoto doon sa kabila. Anong dahilan? Baka sakali. May mga nagko-comment doon. Kaya daw binoto, kasi nga baka i-booking, kaya nandoon na lang. Hindi kaya yung iba, nagsilipatan, nagsitalunan, kasi baka magkanda bookingan? Yun lang ho Kumbaga, vision ko lang to sa sarili ko kaya nagkaganon. Yung mga bumoto doon sa naging minority, sa tingin ko, yun yung mga matitino. Ganon ako nakikita ko, nagtalunan lahat sila Tuloy natin, Sir Jinggoy, dire-diretso po ito Allocate kayo na about 335 Well, million. yung sa 335 million, lahat siya nasa GAA. Everybody can choose any item from the GAA at ibintang kahit kanino senador. So wala kayong ganung pina-allocate? Isang malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabako ng mga proyekto. Sir, what do you make of it? Yung paulit-ulit niyang sinasabi na hindi kasi. Parang alluding to kahapon sa nangyaring biruan yun. Well, yung biruan lang ni Senator Marcoleta sa akin. Well, nung sinabi niyang safe ka, alam ko naman biro niya, pero in the eyes of the public, parang it was uncalled for. That's why I resented his statement. Ba't sa House kayo paulit-ulit sinasabi ni Bryce na hindi Well, siguro kinuha lang niya yung kahapon yung pagbiro ni Senator Marcoleta sa akin. Sir, kanina napanood niyo yung A little bit. anong unang niyo, sir? Parang napamura kayo or what? Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taon to. Because first of all, hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. But sir, dumaan kay some claim na ay si District Engineer Alcantara ang nagsabi. Si District Engineer Alcantara, he even denied it. Dininay niya yung kay Senator Joel, dinay din niya sa akin. Oh. Sir, kinukonektan magkakalala daw kayo nung Maynila pa. Sino? No. Hindi ko siya kilala. Sa Manila? Siguro I met him once, twice, but never an acquaintance. may picture kayo ni DPWH Engineer Alcantara, sir? Do you remember that, sir, when it was taken? I do not know. I cannot recall that event. Pero sa dami naman nagpapapicture sa akin, hindi ko naman pwede tanggihan. Kung drug lord yan, gambling lord, malay ko naman kung drug lord yan o gambling lord, hindi ko naman matatanggihan kung sino nagpapapicture sa akin. Remember, we are all public figures here. Sir, sasampahan niyo ba ng kaso? Yes, sasampahan ko ng kaso yan. Anong kaso? So I will have to talk to my lawyers. Will you confront him sa next hearing na If he's here, he's seeking refuge in the house already. Doesn't want to come back here. sa PNP Custodial Center daw, sir? I do not know. Sabi ni SP Soto, nagkaroon ng agreement ni Speaker. I do not know. Well, if he's going to be invited or subpoenaed here, then I will confront him. Pero sir, totoo yun, sir, na meron kayo talagang pa-allocate na bondo sa Bulacan or wala? As I mentioned earlier, lahat yan, line item yan, nasa GAA. Anybody can choose those line items at bintang sa mga senador. Pero hindi kayo nag-recommend, sir, ng
No. 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 So, ni-check niyo na, sir, yung GAA na wala kayo doon na. Yes, I think so. I told my staff to check on it. Sir, saan siya papunta? Yung I really do not know kung anong intention nitong si Bryce Hernandez. Ang feeling ko lang talagang he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt. Eh nakita mo naman, napakasinungaling ng tao na yun. I asked him kung siya yung Marvin de Guzman, alias dun sa, ginagamit niya alias dun sa paglalaro sa casino. O didinay niya, mukha niya yun nandun. Ang laki-laki magpatalo sa kasino niya. Ilang daang milyon kung magpatalo sa kasino niya. Saan niya kinukuha yung pera? Oh. Kaya ako naniniwala ako. Kahit siguro may ghost project itong Sims Construction. Naniniwala ako na totoo lahat ng sinasabi nito eh. Na nagbibigay siya ng limpak-limpak na salapi doon sa DPWH kay Bryce Hernandez eh. Imagine. Yung initiative lang yun ni Bryce, o may likod niya na nagkita pa. Well, I do not have any idea. Sir, sorry, yung 355 million, it's in Tagaa. You allocated to where, sir? Bulacan? Bulacan na, nakalagay dyan. 2020. Listed po siya, na-ident sa GAA. Sir, kayo po nagpasok doon? Ano? Anybody pwede naman mag-choose kung pwedeng ibintang sa mga congressman, mga senador. Lahat yan nandyan, ha? Nasa GAA lahat yan. Pero sa kung pwede ibintang kahit kanino, basta definitely hindi kayo ano No, it's not me. wala kayong dala nagpa-allocate na gano'n. I don't know. Sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsehal na humihingi sa akin ng mga project, lahat pinaubaya ko na lang. Binibigay ko na lang sa mga staff ko para sila nang magbigay sa mga mayors. Ano lang yung take ko na kung ang gantihan yung nangyayari, matapos pangalanan ng mga congressmen kahapon. Hindi po mga senador sa kabilang part. Well, your guess is as good as mine. Baka nagagantihan na lang. Sir, do you think okay pa magpatuloy yung mga hearings sa Congress, saka dito, o dapat sa independent na lang para walang ganyan? I do not know, but as far as I'm concerned, the investigations that we are doing here in the Senate is in aid of legislation. Pero magpa-participate pa kayo, sir, ngayong pagpinalitan na din yung Blue Ribbon Ceremony. Yes, of course. And welcome development, sir, na si Lacson na magiging. Oh, yes. Si Senator Lacson naman is a very straightforward person. He's incorruptible. Sir, you be part of the minority na po. May minority leader na po ba kayo pag-usapan? Yes, si Senator Alan. Ano ba, hinihinga na? So, wala kang intention na lumipat sa majority, sir? Not as of this moment. Sir, sino-sino kayo sa minority? Siyam. Sir, sige, lahat ng bumoto kay Senator Soto. Lahat yung mga hindi bumoto. Ako, Senator Bongo, De La Rosa, Padilla, Marcos, Escudero, Villanueva, Marcoleta, and Alan Peter. Tapos, sir, siya, minority leader. Si Senator Alan, yeah. Sino deputy minority? I think si Senator Marcoleta. Sir, ano po yung committee na ina-offer po sa minority? Oh, wala pang in-offer. Sir, Committee on National Defense, ibibigay na kay Senator Hindi ko alam. Maybe. That's the yan ang prerogative na majority. Wala kang hinihingi na kay Wala ko. Siyempre, I've been with the minority since I entered the Senate in 2004. I was a member of the minority then. Si Senator Nene Pimentel pa ang aming minority floor leader. Siyempre, lahat yung mga leftovers ng majority binibigay sa minority. Ganun talaga. Kung minority block, paano mo i-describe? Hindi naman magiging obstructionist. No. We will cooperate. We will cooperate with the majority. Lumantad din sa hearing. Sen, lumantad din po sa hearing ngayon sa House na may convo po si Vice Hernandez with a certain Beng Ramos. Okay. Yung convo po is about meron sa kukunin na yung pera. For the record, meron po ba kayong staff? I do not have any staff named Beng Ramos since I entered the Senate. Okay? That's for sure. She's a staff of the Blue Ribbon Committee. Beng Ramos. Staff siya sa Blue Ribbon Committee. She was never my staff in my office.
And I never authorized her at kahit sino man. So, pwedeng ginamit lang? Ginamit lang siguro. I don't know what her intention was. You can check my records in the Senate. Since 2004, when I first entered the Senate, up to the present, wala akong Beng Ramos na empleyado. She's not close to me. Wait. Oh, I must admit, naging girlfriend siya ng isang staff ko. Tapos. Sir, sino yung BRT chair? Blue Ribbon? Plantilla sa Bureau. Hanggang Yes. sa Bureau. Yes. Oo. Sa tatanungin, pagpapaliwanagan yung final case. Gusto ko nga, i-recommend ako ng tanggalin siya rito eh. O possible na siyang may transaction. Nakausap niya na ito, sir. No. Wala kayong plano, sir, na kausapin siya? Ba't ko siya kakausapin? Pero hindi pwede report sa Senate leadership. Siguro I will write a letter to SP Soto. She claims that she's my staff? Did she claim that she was my staff? Si Bryce. O, kita mo sinungaling yung hayop na yan. Saan ang proof niya na staff ko yung Beng Ramos? Nuno ng kasinungaling yung hayop na yan. Pero sir, itong si Bryce, kakilala mo na siya ever? I never met that guy. Hindi ko kilala yan. I never met him. Si Henry Alcantara, according to him, he was the deputy engineer sa Manila. Under division chief, under division head. During the time of my dad when he was mayor of Manila. At si Engineer Robert Bernardo, he was the city engineer of the city of Manila at that time. Pero hindi niyo kayo nakilala? Well, no, he's not my acquaintance. Yung sinasabi ni Bryce na nagpupunta siya sa mga birthday parties ko, may pinakita siyang litrato kasama si Secretary Laguesma. Lahat nung inimbita ko nung birthday ko, mga 60th birthday ko, inimbita ko lahat yung mga cabinet members. Not only si Secretary Laguesma. Siguro sumabit siya sa isang kaibigan, alam mo naman, ganun ang Pilipino, sabit-sabit. Sa picture. So, you're confident, sir, na hindi maniwala yung factor na Of course, I'm confident. Napakasinungaling yan. Kita mo. Sa investigasyon lang kahapon, sa Senado, lahat pointing at him, towards him. Nung in-interrogate ko siya tungkol sa mga talo niya sa casino, yung ID niya sa casino, dinideny niya. Lahat dinideny niya. Pero may record ang Blue Ribbon Committee, may record si Senator Marcoleta, yung mga losses niya sa casino. So, dito sa mga nagiging development rito, nakikita niyo kainat na ng mga investigations ng House and Senate about anomalous flood control project. Alin? Ano nakikita niyo kainat na? Did this... Well, sana may makulong talaga. Ako, I really want to ferret out the truth. That's why I am diligently attending the Senate hearings in the Blue Ribbon Committee. Gusto ko talaga malaman ang buong katotohanan at sino talagang main culprit. Sino talagang ang demonyong nagpasimuno nito. Hindi naman may privilege speech mamaya about him? Maybe tomorrow kasi magpi-privilege speech si Senator Ping and si San Joel. Maybe kasi dalawa-dalawa na. Maybe tomorrow. Sir, nakausap po kayo ni Senator Joel about this? Kasi medyo pareho kayong kapangalanan niya, right? Hindi pa kami nagkakausap. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!